Tuloy-tuloy pa rin ang ating pilgrim at isa sa pupuntahan natin ngayon ay ang Dambanang Laan sa isa sa malapit sa puso ng mahal na Birheng Maria. Walang iba kundi kay Santa Ana o mas kilala bilang Apo Ana ng Hagonoy. Tara, samahan niyo ako sa aking trip. Okay guys, nandito na tayo sa Malolos yata to. Tama ba? Malolos, Malolos nga ata to na at sasakay tayo daw ng jeep papunta sa Hagonoy at hindi ko alam kung paano pumunta doon, first time, so bahala na. Take ko siguro mga 10, saktong 10 or mga 10 something na andun na tayo sa Hagonoy kasi medyo mabilis lang palang biyahe pag P2P. So, sasalubungin tayo ng kaibigan natin doon. Let's see. Nandito na ako sa jeep sa Robinson Malolos. And sasakay ng jeep pupunta Hagonoy kaso bababa daw ng San Agustin kasi malalim yung baha. Mula San Agustin, sakay na daw ako ng tricycle papunta Santa Ana. Yun. So doon na ako mag-meet siguro nung kaibigan natin. Pupunta ka sa Santa Ana, ang sasakyan mo mula sa Trinoma. May bus doon na P2P, yung point to point bus papunta dito sa Robinson Malolos. At dito may jeep na. May terminal sa may bandang gilid papuntang Hagonoy. Yun nga lang, mataas pa yung tubig kasi kaya hindi yata diretso dun hanggang sa may San Agustin lang, then tricycle na papunta dun. Nalalim daw kasi yung baha, so kaya naka-short lang ako at chinelas. 2 hours later. Oras kaya ako makakapunta dun kasi 10 o'clock yung baba ni Santa Ana. Ano kaya oras? Well, at least may kaibigan naman tayo dun, nakakalapit tayo na. Nasa una na ako ng jeep. Yay! Ayan, nagulo na naman yung buhok ko. Mga ilang minuto lang ay umandar na ang aming jeep patungo sa kapilya ng San Agustin dito sa Hagonoy. Mula doon, sumakay naman kami ng tricycle patungo sa National Shrine of St. Anne. Mapapansin na ang ilang lugar sa Hagonoy ay lubog sa baha pero mga ilang minuto lang ay narating rin namin agad ang National Shrine. Dito na kami ngayon sa Shrine ni Apo Ana. So ayan, nababa na kami. Okay guys, nandito na ako sa Hagonoy. Kasama ko yan sila Jillian at si Patrick. Hello. Na magsi-CR pa po ngayon. At pinagtripan kami ni Apo Ana kasi binabaha sa loob. Si Apo Ana yan nalilibot. Pero nagaganap na rosary praying. Si Jillian, inutusan ko na siya saglit kaya wala siya sa amin. Hindi namin kasama ni Patrick. Ay sumasayo. After na pahalik ay saka tayo makakalapit doon kay Apo Ana. Si Apo Ana, ayun, so doon tayo lalapit mamaya after na siguro ng pagdarasal. At medyo maraming tao eh. So paano siya dinadamitan? Tinatali? Ganon? Bukod kang pinagpala sa pagkain at pinagpala naman ang iyong anak na si nandito tayo sa loob at si Apo Ana nasa harap lang natin. Siguro pagkatapos na ng rosary praying saka tayo makakalapit, pero siguro papampain mo na yung dami ng tao kasi medyo maraming tao sa loob. Pero maganda yung simbahan guys, all pink, diba? Kasi malalaki yung santo dito guys. Malapitan natin sila. Problema ko lang, hindi ko alam kung saan ko siya ipipin kasi nga metal works yung damit. Pero bahala na. Guys, yung Besamanto habang nagro-rosary praying. So lahat ng mga devoto doon, luluhod.
para makapagdasal kay Apo Ana. At pinagpala Yung iaalay natin kay Apo Ana. So, mabuti na natin po. At syempre yung rosary. Ayan, naididikit natin sa kanya later. Guys, ng trivia. Alam niyo ba na ang pangalan ni Santa Ana ay hindi mo mababasa literal sa Biblia? Ngunit mababasa mo to sa isang apocryphal gospel written by Saint James. Yun ay minsan pang ginamit ng mga first Christians. Sa Islam naman, si Saint Anne ay defined as wife of Imran, parang gano'n. Hindi siya nabanggit sa mismong Islam kasi ang tanging babae na binanggit sa Quran ay ngalan ni Mama Mary bilang Maria. So, sa atin naman, sa Christian, si Saint Anne ay mababasa sa apocryphal writings ni Saint James, around 150 sa gano'n. Ito ang pinakahihintay ko sa lahat, ang pag-aalay ng ex-voto sa venerandang Apo Ana. Naialay na, wait, didikit na lang kay Apo Ana. Guys, ayun na, doon na yung ex-voto. Thank you po. Kalookan po. Wait, thank you so much. Minsan ko nang sinabi ito na baliwala ang pagiging isang Marian devotee kung hindi mo kikilalanin ang kanyang ina, si Santa Ana. Ako lumaki bilang isang apo na makalola rin. At naniniwala akong malaki ang ambag ni Santa Ana bilang sa akin, bilang isang Marian devotee sa paniniwala kong si Maria bilang tagapamagitan. Ayun yung prayer intention na gawa ni Patrick. At yung masipag namin si Jillian. Ayun. Kung anong laman na ba nandito yung hikaw ni Apo. Okay. Pagkatapos ng paghandog namin ng alay at onting kwentuhan sa labas kasama ang aming kaibigan, ay tuloy-tuloy ang tour namin sa loob ng simbahan. Sino-sino ba yung nando sa taas? Diba ayun si San Jose? San Joaquin. Ito diba San Jose? San Jose, San Joaquin, San Agustin, Santa Monica. Daan kami sa Porta Santa. Ito yung Porta Santa. At nasasalubong ay si Apo Ana. At baha. Ayan. Guys, bahain talaga dito. Kaya ultimong pati loob ng simbahan. Ayan o. Bas, kakalimas lang nila dito pero tumaas uli yung tubig. So, ayun. Baha. Ano to yung kisame nito? Yan na yung dati pa, hindi na napalitan. Ayun yun na yung ano, yung laris ko na dati pa. Yun na yun. Pas hindi na ginalaw. Oo, hindi na ginalaw. Yung declaration niya naman ng National Shrine of I don't know if 1991 or 2000. Oo. Before yun, nirestore mo na ulit yung simbahan. Yan yung pagkatalaga ng simbahan ng 1970, nirestore yun. Yun yung una niya restore. Pas hindi na nasundan. Nasundan siya nung before the solemn declaration pagiging national. Kaya nila. Yung base, kapal. Nag-isa lang siya. Eto, totoo yung lalaki. Naka-blue. Ang galing Sana may ganyan din akong boses. Seasonal din yung akin eh. Again pang length. Ayan guys, yung sa altar. Sa kabila ay si San Joaquin. Ayan na si San Jose. Sa taas naman ay yung Sinang Calvario. At yung nasa gitna na ay si Apo Ana, which is ngayon nakababa na. In preparation para na rin dun sa Besamanto at yung procession mamaya after ng Misa Mayor ng alas 5. Well, hindi na natin makakover yun kasi nga medyo malayo ang uuwian natin eh. Yan, happy fiesta sa lahat.
Ang ganda, ang ganda. Ang simple na simbahan na to, promise. Ang gandang puntahan. So ayun guys, nagpe-prepare yung mga sakrista naman para sa Misa Mayor mamaya. Ayan, nagpe-prepare na sila ng gagawin nila for the Misa Mayor. Sayang hindi tayo makakatad kasi 5 o'clock yun and 4 o'clock kasi aalis na rin kami. Kasi medyo baha sa dadaanan namin. And halata naman sa dito. Sobrang init. Nandito parang kami sa may National Shrine. At hindi ako uuwi hanggat hindi ako nakakuha nun. Yon. Yung tarpaulin ni Santa Ana. Hindi, joke. Joke lang to. May pa-stampita na po tayo. So, pero pwede rin. Malay mo. Pwede, diba? Sa harap ng bahay. Iyan na po kami. Sasabay na natin si Jillian. Sabay na natin to. Sabay na natin si Jillian. Mga ilang minuto lang ay nag-prepare na kami para umuwi at sumakay kami ng tricycle pabalik ng kapilya ng San Agustin. Mula doon, sasakay kami ng jeep pabalik naman ng bayan ng Malolos. Bye-bye! Ayan guys, uwian na kami. Ayan o, kasama ko si Patrick. Fresh kami dito sa camera pero yung totoo hindi. Hindi po. Hindi. Naligo po kami sa baha. Inagilap namin si Jillian sa loob ng simbahan. Nag-ikot-ikot po muna kami bago kami umalis. Gusto ko ng ganyan, no? Yan. Pagdating namin sa bayan ng Malolos ay sumaglit muna kami bumisita sa katedral. Dito makikita ang imahe ng Malabirheng Maria sa titulo ng Immaculada Concepcion. Itong imahe na to ay dinawaran ng canonical coronation taong 2012. Pagdating namin sa katedral ay walang misang nagaganap. Pero hopefully, makabalik tayo dito at ma-feature natin ang buo sa ating next vlog. Ito lamang ang mga nangyari noong kapistahan ni Apo Ana ng Hagonoy. Kita-kits sa next pilgrim.